parabola, nagtawag ang may-ari ng ubasan sa iba't ibang oras. Ganon din ang Diyos. So nagtawag siya ng mga maglilingkod niya noon sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, at ngayon sa panahon natin. So yung bayad naman na tinutukoy, yun yung kaligtasan. So yun yung buhay na walang hanggan. Doon sa Mateo 20 verse 1 to 16, napapalibutan niya ng dalawang magkatulad na sabi, may mga naunang mahuhuli at may mga nahuhuling mauuna. At ang mga nahuhuli mauuna at ang mga naunay mahuhuli. So, maaaring maunawaan yung talinhaga na yon sa pagtawag ng Diyos sa mga Hudyo at Hentil. So, nauna man yung mga Hudyo sa pagtawag ng Diyos, ngunit sa mga huling araw, ito ay tinawag din ng Diyos sa mga Hentil ayon sa kanyang kabutihang loob na ipakita sa kanila si Jesus. So, yung mga nagtrabaho ng mas matagal, so nag-alboruto sila kasi nga mas matagal silang nagtrabaho tapos nagbabad sa initan. So, mas pagod sila. So, sinabi naman ng may-ari sa kanila na wala siyang ginawang masama kasi nga nagmamagandang loob lang naman siya. So, dun sa talinhaga na yon, tungkol yun sa langit at pagsisilbi sa kaharian. Yung iba, matagal na naglilingkod sa kaharian, yung iba naman, bago lang. Pero lahat sila nakakatanggap ng gantimpala na buhay na walang hanggan. So, nakakapagtaka, no? Bakit kaya iba't ibang oras ng pagtatrabaho pero pare-pareho lang ng upa o bayad? So, itong na to, high school ako nun. So, meron kaming ginanap na role play sa school. So, inassign kami ng teacher namin. Sabi niya, yung magiging grade nyo is magiging base lang yon sa role play nyo, sa kalalabas ng role play nyo. So, pare-pareho kayo ng grade doon. So, kailangan nyo ng cooperation bawat isa. So, yun na nga, nag-practice kami, gumawa kami ng props. Kaso, dumating sa point na nag-away-away kami. Kasi nga, yung iba may mga late na dumadating, tapos yung iba ang aga-aga nila. Yung iba naman, hindi naman sila gumagawa ng props, nakaupo lang sila, nakikipag-chikahan, nagsi-cellphone, gano'n. Tapos yung iba, mandaming ginagawa. So, doon nag-start yung pag-aaway-away. Pas pagdating ng mismong roleplay, pare-pareho lang yung binigay na grade sa amin. Even hindi pare-pareho yung binigay na effort. Meron pa. Minsan, hindi ko rin maiwasan na ikumpara yung sarili ko sa iba. So, napapatanong ako, bakit si ganito nakapasok sa gantong school? Samantalang nung high school kami, puro lang naman siya absent, di naman siya pala recite, di naman siya magaling sa class, ganun. So, bakit ako hindi man lang ako nakapasok doon sa school na yun? Meron pa na napapatanong din ako na bakit si ganito ang ganda-ganda ng buhay nila? Hindi sila naghihirap, hindi nila kailangan dumiskarte. Nasa kwarto lang siya, nandun, nakahiga lang, nagsa-cellphone, gano'n, nagagawa niya yung mga gusto niya, nakakapunta siya sa kung saan-saan. Pero bakit ako kailangan ko munang paghirapan yung isang bagay bago ko makuha? So, bakit ang unfair? Pero, yun nga, hindi ko napapansin yung other side nun. So, nagaya niya, nakakapag-aral din naman na ako. Nagaya niya, nagagawa ko naman din yung mga gusto ko na sinasamahan ko ng diskarte. So, napansin ko lang din, kaya ako nagre-reklamo, kaya ako naikukumpara yung sarili ko sa iba kasi nandun yung inggit. So, naiinggit ako sa paraan na hindi kami pareho ng estado sa buhay. Kaya minsan pakiramdam ko ang unfair ni Lord. Pero kahit ganun, na-realize ko na napaka-unconditional pa rin ng pagiging mapagbigay ng Diyos. Kaya siguro ganun na lang din yung pagiging mapagbigay ni Lord. Kasi nga, siya yung sinasabi na Diyos ay pag-ibig. So, yung pagiging generous daw kasi, nakabase yun sa kung gaano karami yung love na nasa puso mo. So, the more na marami kang love, the more na mapagbigay ka. Habang dumadami yung pag-ibig sa puso natin, yung generosity becomes natural. So, di ba, pag in love ka, nasisiyahan ka na magbigay, so nagbibigay ka ng gift kahit hindi naman hinihingi ng, for example, jowa mo, binibigyan mo siya ng gift, ganun. So, hindi niya hinihingi, so it flows naturally. So, minsan nakadepende rin sa tao kung gaano ko mapagbigay. So, gaya na lang sa loob ng classroom, meron akong circle of friends kung saan sa kanila lang ako nakafocus kaysa sa mga ibang kaklase ko. So, kapag nagtatanong sa akin yung mga kaibigan ko na yon, sa
tungkol sa, for example, sa activity. Todo explain ako, todo ano ako, kahit di nila kailangan na, yung explanation ko, na-explain ko talaga hanggang sa magets nila ng magets, ganun. Pero kapag nagtanong sa akin, hindi ko naman close, ganun. Basta, kung ano lang yung tanong nila, yun lang yung sasagutin ko. So, pero, si God, generous siya sa lahat. So, kahit masama man yan or mabuti. Meron akong isang katanungan sa sarili ko talaga na bakit hindi na lang kaya patayin yung mga kriminal? Bakit? Kasi 'di ba yung mga kriminal na pumapatay sila, nagnanakaw sila, nangre-rape sila, ng iba pa ganon. Kasi hindi naman sila nakakatulong dito sa mundo natin eh. So namemerwisyo pa sila. Pero na-realize ko rin na yun na isa sa mga generosity ni Lord. Yung the love of God is unlimited and unconditional. Kasi kahit na ako yung pinakamasamang tao sa mundo, hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa akin. So kaya nga niya pinadala si Kristo para mamatay sa kasalanan natin. Tapos gusto kong patayin yung mga minamahal ng Diyos. So ginagantimpalaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya hindi rin tayo dapat mainggit sa mga hindi nagsiserve sa Kanya. Dapat i-share natin yung word of God para sila din mismo mag-share din sila, maglingkod din sila. Kasi lahat ng bagay nakikita yun ni Lord at balang araw gagantimpalaan niya yun. So yung lahat ng hirap na nararanasan natin, lagi lang nating titingnan yung testimony doon. Kung paano gumagalaw si Lord sa atin. Ayun. So yung paglilingkod kasi natin sa Kanya ng matagal, ayun na yung pinakagantimpala na rin natin. Kasi mas marami tayo na pagdadaanan, mas nayayakap natin yung cross. So, yung may-ari ng ubasan ay isa siyang nagmamalasakit kasi nagpunta siya sa mga tao na hindi nagtatrabaho or walang trabaho. So, hindi siya naging maramot. Gaya ng Diyos, kapag tayo nangangailangan, binibigyan niya tayo. So, hindi siya bumabase sa kakayahan natin or sa kung ano yung mga nagawa na natin. Naka-base lang siya sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya niya tayo pinagpapala. So, everyone has a role. Everyone has a part in kingdom. God is calling each one of us to work in His vineyard. There is so much to be done. Amen. Wow.